Simulan na natin ang balitaan. Narito ang malalaki at makabuluhang balita ngayong araw. Nais ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magkaroon ng ngipin ang binubuong Independent Commission na mag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Ayon kay Yusek Castro, posibleng mabigyan ng subpoena power ang independent body o kapangyarihan na magpatawag ng isang tao para humarap sa isang investigasyon o pagdinig para magbigay ng salaysay o magdala ng dokumento o ebidensya. Mayroon ng draft o balangkas na executive order para sa binubuong Independent Commission kung saan isinasapinal na ito sa ngayon. Pero ang nais po ng Pangulo sa nasabing Independent Commission ay mabigyan po ng lakas, mabigyan ng ngipin para po mas mapatupad kung ano ang mandato ng Independent Commission na ito. At nais po ng Pangulo na magkaroon po ng subpoena power ang Independent Commission. Hataw Balita ngayon! Tuloy ang budget hearing ng Kamara para sa 2026 proposed national budget. Ito ay matapos magpahayag ng agam-agam ang ilang kongresista sa mga questionableng items sa panukalang pondo ng ilang ahensya ng pamahalaan. Mamayang alas 9 ng umaga, nakatakdang humarap sa Committee on Appropriation ang Department of Public Works and Highways o DPWH. We've also informed all the House members that with the concurrence of the party leaders, all the budget hearings of the Committee on Appropriations will proceed as scheduled, starting today all the way through September 16th. Hataw Balita ngayon! Balak naman ng pamilya Diskaya na maghain ng motion for reconsideration sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB kasunod ng pagbawi sa lisensya ng siyam nitong construction companies. Ayon sa legal counsel ng Diskaya ni si Attorney Cornelio Samaniego III, biglaan ang ginawang revocation sa mga ito. Una nang sinabi ng abogado na isa lamang sa siyam na construction company na ito ang talagang nakapangalan kay Sara Diskaya. Taliwas naman sa unang pag-amin nito. Git ng abogado na pressure umanong sumagot si Sara Diskaya, lalo na at nakaharap sa Senate Blue Ribbon Committee noong Lunes. Tiniyak naman ni Attorney Samaniego na dadalo sa susunod na pagdinig sa Senado si Sara at Curly Diskaya sa darating na Lunes, September 8. Hindi po kami naniniwala na dapat kansilahin ng ganun-ganun na lang na walang wastong pagdinig base sa dokumento. Nabasa ko po ng kaunti yung desisyon. Ang pinagbasihan nila ay yung testimony ni Ma'am Sara sa Senate, pero iba po yung sinasabi ng dokumento. Hataw Balita ngayon! Kinumpirma ni House of Representatives spokesperson Attorney Princess Abante na nasa Amerika ngayon si Ako Bicol Party List Representative Elizalde Co para sa medical treatment at may kaukulang itong dokumento. Wala namang ibang detalyeng ibinigay ang House spokesperson kung anong period ang ipinagpaalam na biyahe sa labas ng bansa ni Congressman Co. Batay sa journals ng House of Representatives mula July 28 hanggang August 27 ay hindi na dumalo sa anumang plenary session si Congressman Co. Ngunit ayon sa kapwa mambabatas nito na si Ako Bicol Party List Alfredo Garbin Jr. nitong nakalipas na linggo, umalis ng bansa si Representative Co at kailangang sumailalim sa extensive medical check-up. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa pagkakaalam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. Hinatid na yung anak niya sa Boston University. And in time also for his regular check-up doon. So pakahatid niya, ngayon nagpa-check up siya, but he was advised by the doctor to
have an extensive checkup kasi may na-mention sa akin na parang 90/60 ang baba daw ng blood pressure niya. So I mean, may ikakandak na extensive check-up sa kanya. He's still in the United States as we speak. Hataw Balita ngayon. Pinatawa na ng lifetime blacklisting o hindi na pahihintulutan ng Department of Public Works and Highways na makasali sa anumang proyekto ng gobyerno ang Wawaw Builders at Sims Construction na kasama sa mga contractor ng mga sinasabing Ghost Flood Control Project. Sa pag-iinspeksyon ng DPWH Secretary Vince Dizon, nakita ng kalihim na malambot at substandard ang ginamit na materyales sa proyekto sa Bulacan. Napag-alaman ng kalihim na ang natuklasang flood control project ay hawak ng Wawaw Builders na kasama sa 15 construction firm na tinukoy ng Pangulo na sangkot sa mga maanumalyang proyekto. Nasa 96.5 million pesos ang halaga ng flood protection wall na idiniklarang tapos na noon pang 2024. Itong mga binisita ng ating Pangulo, i-a-action na natin yan. Kasi yan mga klarong-klarong substandard sa Bulusan tsaka sa Prances at yung sa PL sa Baliwag, ghost yun. So yung Sims, perpetual ban na yan. Yung magre-recommend na tayo ng kaso dyan sa DOJ. Yung Wawaw, perpetual ban na yan, magre-recommend na tayo ng kaso sa DOJ. Hataw Balita ngayon. Uunahin ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang maglagay ng safeguards bago ituloy ang mga locally funded bidding ng ahensya. Wala muna niyang bidding hanggat walang kasiguraduhan na meron ng proteksyon o panangga laban sa nangyayaring anomalya sa mga proyekto. Kukonsulta si Secretary Dizon sa mga dating kalihim ng ahensya upang mapabilis ang pagbuo ng safeguards sa mga proyekto ng DPWH. Bibigisan natin, pero kailangan tayong maglagay ng safeguards. So yan ang ginagawa natin ngayon, minamadali natin yung mga ilalagay nating safeguards. This weekend, kakausapin ko yung dalawa nating former DPWH secretary, si former secretaries Ping De Jesus and Babe Singson. I'm meeting them on Sunday and I will ask them, help me find safeguards. Baka naman meron na silang ginawa dati na tinanggal at ibabalik na lang natin. So titingnan natin. Hataw Balita ngayon. Wala pang lumalabas na sa bansa mula sa mga opisyal ng Department of Public Works and Highways o DPWH at mga mga kontratista na nasa ilalim ng Immigration Lookout Bulletin Order o ILBO ayon sa Bureau of Immigration ng BI. So far po, parang wala naman pong lumabas sa kanila doon sa initial tingin po natin sa mga records nila, but we will be conducting another round of checks doon sa system natin para up-to-date po ito. Nilinaw ng BI na hindi pumipigil ang ILBO sa pag-alis ng bansa at monitoring tool lang ito. Maliban na lamang kung may whole departure order mula naman sa korte. Ayon kay DOJ Secretary Rimulya, mas mabuting huwag munang umalis ang mga nasa ILBO. Sana, wag muna. Kasi pag sususpetsahan kayo na gusto nyo tumakas, wag naman gano'n. Kaya nalagyan natin si Lookout Bulletin. May mga katanungan sila sasagutin na mahaba. Pag sila sumikap na lumabas ng bansa, it will not be a pleasant experience. Kasi government concern yan. We have to do this. Kasabay nito bumuo na rin ng fact-finding team ng DOJ kaugnay ng Flood Control Project investigation. Hataw Balita ngayon. Mayroong nasa halos 100 mga kumpanya na may hawak na nasa 350 na flood control projects sa Maynila ang hindi nagbayad ng tamang buwis. Ayon kay Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso, nasa 255 million pesos ang tax obligation na hindi nabayaran sa lungsod. Kabilang aniya ito ang St. Timothy Construction Corporation at iba pang mga kumpanya ng Pamilya Diskaya. Gayun din ang ilang pang mga pangalan na nasa listahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nakakuha ng mayorya na proyekto mula sa Department of Public Works and Highways.
tutulong kami sa panawagan ng Pangulo at saka ng DPWH na i-ban, i-blacklist, and will request blacklisting of this company to DPWH. Hataw Balita ngayon. Isinusulong sa Senado na maamyendahan ang Anti-Cybercrime Law at ang Safe Spaces Act dahil sa pag-abuso online ayon kay Senate Deputy Minority Leader Riza Hontiveros. Layo nitong dagdagan ang proteksyon sa mga bata at kababaihan laban sa pang-abuso online gamit ng artificial intelligence at deepfakes. Kahapon dumulog sa Senado ang aktres na si Angel Aquino matapos nitong matuklasang mayroon isang deepfake video na gumamit ng kanyang mukha sa isang malisyosong paraan. Bukod kay Aquino, natuklasan rin ng content creator na si Queen Hera na ginamit din sa deepfake ang mukha ng kanyang anak. Our right to privacy and the integrity of our personhood are in danger. Ngayon, kahit ang simpleng pag-upload ng inosenteng family picture ay pwedeng maging paraan kung paano makuha ng mga perpetrator ang imahe nyo para gamitin sa paggawa ng explicit AI deepfake video o synthetic pornography. I felt ill, nauseated, confused, and stunned in the beginning. Then, it was disgust and anger for being violated as a person in a revolting and humiliating way. I mean, I think any one of us, kung makita natin yung mukha natin na nasa isang porn video, I don't know how you'd feel, but it's really nakakabastos. So, as a content creator, nagpo-post po ako ng mga video. Very normal video, picture ng anak ko and I. And one day, may nag-DM sa akin sa Instagram saying na yung anak ko ay nakita sa isang dark web. And nakita ko mismo yung picture niya. Edited, daw edited yon. Hataw Balita ngayon. Ipinagbabawal sa Campo Crame ang pagpapark ng mga sasakyan sa gilid ng kalsada sa officers' row o quarters na inuukupa ng mga opisyal sa loob ng kampo. Nakasaad dito sa dokumento na may petsang August 22 na eksklusibong nakuha ng UNTV. Bawal din ang pagparada ng mga driver, security at aide-de-camp ng kanilang mga sasakyan sa officers' row. Ang kautusan ay inilabas matapos na matagpuan noong August 6 sa quarters ng isang opisyal ang Ford Everest na umano'y iniinalang biktima ng rent tangay. Lumabas din sa investigasyon na sangkot ang naturang sasakyan sa kidnapping ng 3 Chinese national at 1 Pilipina. It's a joint and collaboration effort of unang-una ng ating pong PNP-HPG, ng IMEG, ng HSS and the MMDA, wherein the target of this operation ay unang-una ay talagang linisin yung hanay din po, no, or yung ating pong mga kabaro na lumalabag din sa mga batas or mga regulations na under po ng RA 4136 na kung saan ito nga po, no, isa din po sa mga target din po na operations po natin ay yung mga kabaro din po natin na baka gumagamit po ng mga recovered na mga ebidensyang sasakyan. Hataw Balita ngayon. Nakatakda magsagawa naman ang state visit sa bansang Cambodia si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos mula September 7 hanggang September 9 ayon sa Malacanang. Nakatakda silang salubungin ni Acting Head of State and Senate President Samdik Akamoha Sena Padi Teko Honsen at ng kanyang asawa. Magsasagawa ng bilateral meeting si PBBM kasama si Cambodian Prime Minister Samdech Moha Borbor Tipade Honmanet.
Kabilang sa pag-uusapan ang paglaban sa transnational crime at pagpapahusay ng connectivity sa mga sektor ng agrikultura, higher education, tourism at cultural cooperation ng dalawang bansa. Hataw Balita ngayon. Inilabas na ng Malacanang kahapon ang listahan ng mga regular holiday at special non-working days para sa taong 2026. Batay sa Proclamation No. 1006, idineklara ng pamahalaan ang February 25, 2026 bilang isang special working day para sa 40th anniversary ng unang EDSA People Power Revolution. Nasa official Facebook page naman ng Presidential Communication Office ang kompletong listahan ng lahat ng holiday sa taong 2026. Magandang umaga, Bert, Annie at mga kasambahay. Nagdeklara ang Portugal ng isang pambansang pagluluksa matapos mangyari ang isang trahedya na ikinasawi ng nasa 17 pasahero ng isang 140-year-old na tram train na tinatawag na Gloria Funicular sa siyudad ng Lisbon. May ilang dayuhang nasawi sa insidente, ngunit hindi pa inilalabas ang pagkakakilanlan ng mga ito. Ito ang humahataw na balita ni James Hilario. Isang trahedya ang nangyari sa Lisbon, Portugal kung saan ang isang makasaysayang funicular o isang uri ng tren na kayang umakyat sa matatarik na kalsada ay tila nawala ng kontrol at bumangga sa isang gusali. Nagdulot ito ng pagkasawi ng nasa 17 individual, kabilang ang ilang mga dayuhan at nasa 21 ang lubhang nasugatan. Ang Gloria Funicular ay isang natatanging tren na naging atraksyon sa mga turista sa lugar. Ito ay isang naging pampublikong transportasyon sa Lisbon simula pa noong 1885. Kaya naman kine-question ngayon ng mga kritiko kung bakit ang isang 140-year-old na transport system ay patuloy pa rin ginagamit public transportation kung hindi sanay na iwasan ang naturang insidente. Depensa naman ng operator nito ang Cares na regular na sumasailalim sa maintenance ang tren alinsunod sa alituntunin ng syudad. Gayunpaman, pansamantalang sinuspinde ng Transport Authorities ang 3 pang funicular lines sa Lisbon para sa inspeksyon at habang iniimbestiga pa ng mga otoridad ang tunay na sanhi ng tinaguriang city's deadliest transport disaster in decades. James Hilario, humahataw sa balita ngayon. Samantala sa kaugnay na balita sa aksidenteng nangyari sa Lisbon, Portugal. Ayon sa Department of Foreign Affairs, wala pang indikasyon na may mga Pilipinong apektado sa pagkadiskaril ng tram train sa nasabing lugar. Ngayon pa man, patuloy na imimonitor ng Embahada ng Pilipinas sa Lisbon ang development sa insidente. Hataw Balita ngayon. Matapos lumobo ang workforce ng Public Health Agency ng Canada noong COVID-19 pandemic, magsasagawa naman ito ngayon ng downsizing o pagbabawas ng mga empleyado. Ito ang humahataw na balita ni Noel Poliarco. Isang trahedya ang nangyari sa Lisbon, Portugal kung saan ang isang makasaysayang funicular o isang uri ng tren inanunsyo ng Public Health Agency of Canada o PHAC na magbabawas ito ng 10% sa workforce nito. Ito'y tinatayang katumbas ng nasa 320 na empleyado mula sa mahigit na 4,200 na staff na nadagdag noong panahon ng pandemya. Ayon sa mga opisyal, bahagi ito ng post-pandemic recalibration, pag-aayos ng programa at pag-focus lamang sa mga prioridad ng pamahalaan. Nilinaw naman ng ahensya na ang naturang pagbabawas ng mga empleyado ay walang kaugnayan sa plano ni Prime Minister Mark Carney sa malawakang pagbabawas ng government spending. Gayunpaman, mananatili pa rin umano ang PHAC na matatag at mas epektibo sa tungkulin nito sa kabila ng pagbabawas ng kanilang mga kawani.
Noel Poliarco, humahataw sa balita ngayon. Bunsod ng nararanasang pagbaba ng turismo mula sa mga karatig na bansa, inaasahan ang pagbaba ng presyo ng mga hotel rooms sa Thailand. Ito ay upang mapanatili ang market share at occupancy rates ng Thai hotel operators. Ito ang humahataw naman na balita ni RK Lorca. So for me, I love Thailand for its stunning beaches, the rich of culture, delicious food, and also the low cost of living. From peaceful islands to vibrant street markets, life here feels relaxed, colorful, and full of joy. The food I like the most here in Thailand, the street food here in Thailand because I like spicy food. Isa ang Thailand sa pinakadinarayong bansa sa Asia. Ang iba ay mas piniling manirahan na sa bansa dahil sa mas mababang cost of living. Ngunit ayon sa survey nitong taon, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng tourist arrivals sa bansa. Dahil dito sa kauna-unahang pagkakataon, nakararanas ngayon ang sektor ng mga hotel sa Thailand ng pricing pressure matapos maitala sa 4 na taong magkakasunod na pagtaas ng presyo na halos dumoble sa pangkaraniwang room rates mula 2021. Bumababa ang bilang ng mga turistang pumapasok sa bansa, partikular na ang China, Malaysia at South Korea na kinukonsiderang strongest source market ng bansa. Sa pinakabagong industry spotlight report ng ahensya, tinatayang aabot sa 33.1 million ang kabuoang bilang ng mga turista sa Thailand ngayong taon. Bagamat maganda ang kalakaran sa long-haul markets kung saan naitala ang 7.4% ng pagtaas ng mga dayuhan mula sa Amerika at 15.6% mula sa Europa, inaasahan pa rin ang pagbaba ng kabuoang bilang ng mga turista na darating sa bansa. Isa sa mga nakikitang risk factor ng pagbaba ng turismo ay ang pagsiklab ng hidwaan sa pagitan ng Thailand at Cambodia kamakailan. Kaya ang isang hakbang ng mga hotel operators ay mapababa ang room rates upang mapanatili ang market share at occupancy rates sa bansa. Mananatili ang mga businesses sa Thailand, lalo na ang mga nasa hospitality industry sa pag-a-adjust sa bagong realidad na ito dahil ito na rin marahil ang bagong pagdaloy ng turismo, bunsod ng mga potensyal na geopolitical na hamon sa bansa. RK Lorca, humahataw sa balita ngayon. Lumahok ang ilang Pinoy agripreneurs sa 2025 Taiwan Smart Agri-Week sa Taipei upang itampok ang kanilang mga produkto. Ito ang humahataw na balita ni Paulo Dasal. 10 grupo ng mga Pilipinong agripreneurs ang lumahok sa Taiwan Smart Agri-Week sa Taipei Nanyang Exhibition Center na nagsimula noong Miyerkules, September 3. Ang Taiwan Smart Agri-Week ang itinuturing na Asia's leading exhibition sa larangan ng agrikultura. Ngayong taon, mahigit na 400 exhibitors mula sa nasa 20 bansa ang nagtampok sa kanilang produkto, teknolohiya at inobasyon sa larangan ng agrikultura. Kabilang sa mga itinampok ng agripreneurs mula sa Pilipinas ang dried mango, coconut, coffee extract, chocolate, sardinas at iba pa. My products are actually dried mangoes coated in salted caramel. We have it in 4 different flavors. We have the pistachio, the cashew. We have classic but we're out of stock already because it's sold out. Wala pa pong half day, 12. And of course, our chocolate. We are makers of artisan chocolates. As of today, we have 15 variants po, flavored and non-flavored. Napakalaking opportunity po ito na naibigay sa amin kasi po na-introduce namin sa buong mundo yung locally made chocolates po na galing pong Pilipinas, lalo na doon sa lugar po namin from Kidapawan City. Ang pagsali ng mga Pinoy agripreneurs ay suportado ng ilang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ng Manila Economic and Cultural Office o MECO, Philippine Trade and Investment Center PTIC Taipei, Department of Agriculture or DA at Department of Trade and Industry or DTI.
Bukod sa layuning mapalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino, hangad din ang delegasyon na matuto mula sa mga makabagong teknolohiya at sistemang ginagamit sa Taiwan. Aside from showcasing our products to the world, it's also a very good opportunity for us to learn about the other aspects naman ng agriculture. Especially dito sa Taiwan, they're very advanced. As you know, yung smart agriculture nila next level na. So it's also a time for them to go around. Kaya nga sabi ko kanina sa speech, take this opportunity to go around the booths, to go around the exhibitions kasi ang dami natin matututunan. And hopefully, isa or dalawa or marami sa kanila ang ma-adapt natin sa ating bansa. Definitely, we're looking at a lot of innovation. Even prior to this, we've been discussing with Taiwanese investors also, with agripreneurs who are very much interested to expand and make Philippines as their kumbaga pilot nila with other technologies then, and we're very much willing po to learn from them because alam naman po natin that they are very much advanced in terms of technology. Bukod sa exhibition, nagsasagawa rin ng iba't ibang investment opportunity dialogue, sustainability seminars at innovation forums. Magtatapos ang Taiwan Smart Agri-Week ngayong araw, September 5. Paulo Desal, humahataw sa balita ngayon. Para sa mga kasambay nating OFW, nangangailangan ng Operations Manager ang Hotel 101 sa Madrid, Spain. Samantala, magsasagawa naman ng Consular Outreach Mission sa Modena, Italy mula September 13 hanggang 14. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. What's up, kabayan? Nangangailangan ng Operations Manager sa Hotel 101 sa Madrid. Sa mga interesado mag-apply, magsumite lamang ng inyong resume sa corp.services at hotel101global.com na may subject na Operations Manager application at ang inyong pangalan. Para sa kumpletong impormasyon hinggil sa job opening, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Spain sa facebook.com/PHInSpain. Naglabas naman ng holiday closure advisory ang Philippine Consulate sa Barcelona. Sarado ang konsulado sa September 11 at 24 bilang pagunita sa public holidays sa bansa. Maaring tumawag sa 34-769-324462 kung sakaling may emergency. Isang consular outreach mission naman ang isasagawa sa Modena, Italy. Magsisimula ito sa September 13 hanggang 14 sa Eagle Nest via Canaletto Sud, 88 Modena, Italy. Maaring makakuha ng appointment sa pamamagitan ng pag-email sa pinlandpcg.mobile consularservices@gmail.com. Tanging may confirmed appointments lamang ang maaari bigyan ng priority sa mga araw na ito. Samantala, magkakaroon naman ng Embassy on Wheels sa Haifa, Israel sa September 14, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa Satori Hotel, Herald Street, 61 Haifa. Ilan sa mga serbisyo ipagkakaloob sa ating mga kababayan ay ang passport application, police clearance release, notarial services at civil registry. Maaari namang mag-book ng inyong appointment sa pamamagitan ng pag-scan sa QR code na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Israel sa facebook.com/PHInIsrael. Lynn Perez, sumahataw sa balita ngayon. At yan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula rito sa Houston, Texas, ako si Sunny Cost. Magandang araw po. Sugatan sa pananambang si Aldren Arendain Almento, 41 years old, residente ng General Santos City, matapos pagbabarili ng hindi pa nakikilalang mga suspect sa barangay Tulunan, Datu Angal, Midtimbang, Kamakalawa. Ayon sa pulisya, agad silang rumisponde matapos makatanggap ng ulat hinggil sa insidente. Naging kritikal ang kalagayan nito at agad na dinala sa Integrated Provincial Health Office. Sa kabilang sitwasyon ni Almento, nagsagawa pa rin ng pag-imbestiga ang mga otoridad. Sa isinagawang inspeksyon sa sasakyan, nakuha ng mga otoridad ang isang caliber .45 pistol, mga bala at isang malaking plastic sachet ng hinihinalang shabu. Patuloy namang iniimbestigahan ang posibleng motibo sa pamamaril. Hataw Balita ngayon!
Provincial Government of La Union nagsagawa ng sign language at disability sensitivity training para po sa mga service providers. Si Ryan Salatandol, humahataw. Sa pamamagitan ng Provincial Social Welfare and Development Office o PSWDO at katuwang ang La Union Association of the Deaf o LUAD, matagumpay na pinangunahan ng pamahalaang pandalawigan ng La Union ng 3 araw na disability sensitivity at sign language training para sa mga frontline service providers sa probinsya. Dumalo sa pagsasanay ang mga Municipal Social Welfare and Development Officer, Person with Disability Affairs Officer at ang mga itinalagang PIDAW focal person mula sa iba't ibang local government units ng lalawigan. Dito, natutunan ng bawat kalahok ang fundamentals of English Sign Language na idinao sa PSWDO Conference Room, lungsod ng San Fernando, La Union. Hinimok ng provincial government ng La Union ang mga kalahok na isama ang disability inclusive practices sa lahat ng aspeto ng lokal na pamahalaan at panindigan ng katarungan, pagkakapantay-pantay at paggalang sa karapatang pantao sa buong probinsya. Layunin ng pagsasanay na palakasin ang kakayanan ng mga kawani ng gobyerno upang mas epektibong makipag-ugnayan at makipagkomunikasyon sa deaf community bilang bahagi ng advokasya ng lalawigan para sa mas inklusibong serbisyo publiko. Ryan Salatandol, humahataw sa balita ngayon. Inaprubahan ng City Council ng Cagayan de Oro ang paunang 5 milyong pisong pondo para labanan ng child trafficking sa probinsya. Bahagi ito ng panukalang Children's Comprehensive Code na kompleto sa mga pulisiyang susuporta sa GSZ o Golden Justice Zone at panganib sa online sexual exploitation. Tumaas sa 75 ang regional case ng child trafficking sa loob ng 6 na buwan, habang 9 naman ang naitala sa mismong lungsod. Si Alan Manansala, humahataw! Inaprubahan ng City Council ng Cagayan de Oro ang panukalang maglaan ng isang paunang 5 milyong pisong halaga para sa paglaban sa child trafficking sa lungsod kahapon, September 4. Ang nasabing pondo ay suporta sa panukalang ordinansa ni 1st District City Councilor Desiree Ann Dahino na siyang may panukala ng Children's Comprehensive Code. Ito ay isang hakbang na kumukumpleto sa umiiral na Golden Justice Zone Ordinance na lalaban sa online sexual exploitation ng mga bata. Batay sa tala ng Philippine National Police, may 9 na kaso ng child trafficking na naitala sa Cagayan de Oro City mula Enero hanggang Hunyo 2025, habang 75 kaso naman sa buong Northern Mindanao sa parehong panahon. Ibinahagi ni Councilor Dahino na kasama ang mga team sa nightly inspection ng mga spa at bar sa lungsod sa nakaraang linggo. Dito kanilang natuklasan ang mga menor de edad na nagtatrabaho sa ilang naturang establishmento. Ayon kay Vice Mayor Jocelyn Rodriguez, sinusuportahan ng konseho ang naturang pondo bilang bahagi ng panukalang ordinansa ni Councilor Dahino para paigtingin ang proteksyon sa mga bata sa pamamagitan ng bagong code. Mahigpit ang inihaing aksyon ng lokal na pamahalaan ng CDO upang tugunan ang pagtaas ng kaso sa child trafficking at online sexual exploitation. Sa pamamagitan ng Children's Comprehensive Code, layunin nilang palawakin ang protection system. Ang 5 million pesos na pondo ay magsisilbing simula para sa implementasyon ng mga mekanismo gaya ng preventive inspections, pagsugpo sa child labor sa mga establishmento at paglaganap ng community protocols para sa quick response. Alan Manansala, humahataw sa balita ngayon. Patuloy na nakikipag-usap ang Department of Transportation o DOTR sa Philippine Airlines o PAL upang pababain ang pamasahe papuntang Siargao. Ito ay matapos ipag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hikayatin ang mas maraming lokal at dayuhang turista na bumisita sa nasabing surfing destination. Ayon kay Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez, nagkaroon na ng kasunduan sa PAL na
Bawasan ang pamasahe mula sa 17,500 pesos na one-way fare papuntang Siargao at gawin 11,000 na lamang. Umaasa ang kalihim na maipatutupad ito sa mga susunod na araw. Hataw Balita ngayon. Magbubukas na sa publiko ang isang tourist rest area o TRA sa bayan ng Lingayen na magbibigay ng mga pangunahing pasilidad para sa mga bisita ayon sa isang opisyal. Kinumpirma ni Marcos Sales, Tourism Operations Officer ng Provincial Tourism and Cultural Affairs Office sa isang forum kahapon na tapos na ang pasilidad at target nila itong buksan sa mga susunod na buwan. Ang TRA ay kinapapalooban ng charging station, pasalubong center at posible ring magkaroon ng cafe. Mayroon ding itong mga palikuran para sa mga bisita at shower rooms para sa mga pumupunta sa beach na tila isang one-stop shop. Ang pasilidad na malapit sa Lingayen Beach ay pinondohan ng 10 milyon mula sa Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA. Tampok din dito ang mga makabagong gamit para sa kalikasan tulad ng solar-powered roofs at rain catchment systems. Hataw Balita ngayon. Lumagda sa higit 1 milyong pisong kasunduan ng Bureau of Jail Management and Penology o BJMP Region 10 at Department of Science and Technology Region 10 upang mapaunlad ang produktibidad ng mga persons deprived of liberty o PDL sa Northern Mindanao. Ayon sa BJMP 10, mahigit 100 PDLs ang makikinabang sa programang ito mula sa kanilang pasilidad sa lalawigan ng Camiguin at Valencia City, Bukidnon. Sinabi ni DOST 10 Assistant Director Vincent Banal na kabilang sa programa ang skills training at enterprise development para sa mga PDLs. Dagdag pa nito na ang mga PDL sa Camiguin ay sasailalim sa paggawa ng malunggay cookie sa tulong ng University of Science and Technology of Southern Philippines. Hataw Balita ngayon. Sumasailalim na ngayon sa oxygen therapy at intensive monitoring ang 13 years old Shih Tzu na si Adi matapos itong matrap ng 30 minuto sa loob ng nasusunog na bahay sa barangay Pasiano, Bangoy, Davao City. Sa bidyong ibinahagi ng Metro Davao United Fire and Rescue INC, makikita na agad na pinaliguan ng tubig ang aso matapos itong magtamo ng paso at mahirapang huminga dahil sa nalanghap na usok at carbon monoxide. Agad na isinugod si Odi sa Davao Emergency Veterinary Hospital. Ayon sa veterinarian na tumingin at nangalaga kay Odi, lumalaban ang aso para mabuhay at mahigpit na binabantayan ang kanyang paghinga, puso at mga laman loob sa mga susunod na araw hanggang sa tuloy-tuloy nitong paggaling. Mataas ang mortality ng carbon monoxide inhalation sa human and also sa animals. So that's why it's critical monitoring. But so far, we are hitting the right direction, but still under monitoring. Hataw Balita ngayon. Isang Palawan Sackford Fountain Rat na may scientific name na Palawanomys forbus ang nakita sa bahagi ng Mount Mantala-Lingahan Protected Landscape malapit naman sa Paray-Paray campsite sa bayan ng Rizal. Ito ay endemic sa Palawan at itinuturing na little-known species. Ayon sa ibinahaging impormasyon ng Conservation International Philippines. Ang encounter ay nangyari habang nagsasagawa ng joint camera shopping activity ang DENR PAMO at Conservation International Philippines. Pagbibigay diin sa mayaman at natatanging biodiversity sa bundok ng Palawan. Hataw Balita ngayon. Alamin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Biyernes, September 5, 2025. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Magandang umaga, narito ang update ukol sa maging lagay ng ating panahon.
Patuloy pa rin umiiral ang southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng ating bansa at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa buong bahagi ng Luzon, lalong-lalo na dito sa may kanluran ng northern at central Luzon, kung saan hanggang mga malalakas po yung mga pag-ulan na posible nating maranasan. Kaya doble ingat sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. At sa kasalukuyan po, wala tayong minomonitor na low pressure area sa anumang bahagi ng ating bansa, ngunit meron tayong minomonitor ng mga cloud cluster dito sa kanluran ng northern Luzon, maging dito din sa silangan ng Luzon, kung saan ito pong mga kaulapan dito sa may kanluran ng northern Luzon as early as po as today or ngayong araw ay posible po itong magkaroon na ng defined circulation or maging isang ganap na low pressure area. Kapag po ito ay naging isang ganap na low pressure area, posible po itong magdulot ng mga pag-ulan sa ilang areas ng northern Luzon, and ang nakikita po natin na yung track na or yung tatahakin po nito ay pakanluran palayo po sa anumang bahagi ng ating kalupaan. But then, continuous monitoring pa rin po tayo dito sa kaulapan nito na magkaroon ng sirkulasyon sa mga susunod na oras. Kaya patuloy lamang na magantabay sa updates na ipapalabas ng Pag-asa. At para naman po sa mga pag-ulan na dala pa rin ng habagat, posible po yung 50 to 100 millimeters of rainfall o yung mga malalakas na pag-ulan dito sa bahagi ng Zambales, Pangasinan, La Union, Benguet, maging dito din sa Ilocos Sur at Abra. At posible pong magpatuloy hanggang bukas yung mga pag-ulan nito, lalong-lalo na dito sa area ng Pangasinan at Zambales. Kaya naman patuloy pong pag-iingat sa ating mga kababayan dyan, and makapag-ugnayan din po tayo sa ating mga LGU para sa aksyon na kailangan natin gawin para sa ating kaligtasan. At para nga sa maging lagay ng panahon ngayong araw ng Biyernes, maulan na panahon pa rin po yung mararanasan natin dito sa Metro Manila, maging sa nalalabing bahagi pa ng Luzon. As early as this morning po or ngayong umaga, nakakaranas na ng mga pag-ulan itong malaking bahagi ng Central Luzon, maging yung ilang bahagi pa po ng Southern Luzon, maging dito din sa Metro Manila. Posible pa rin po na magkaroon tayo ng period kung saan titila yung mga pag-ulan nito, but generally, throughout the day or any time of the day, magiging mataas pa rin po talaga yung chance ng mga pag-ulan, pagkilat at pagkulog. Kaya naman doble ingat pa rin para sa ating mga kababayan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa, and also yung mga regional offices po natin, patuloy pa rin sila nagpapalabas ng mga thunderstorm advisories or yung mga rainfall warning ukol po sa mga pag-ulan na ito. Agwat ng temperatura dito sa Metro Manila ay mula 25 to 30 degrees Celsius. At para naman sa bahagi ng Visayas at Mindanao, maging dito din sa area ng Palawan. Sa bahagi po ng Palawan, meron din tayong mga kalat-kalat na pag-ulan na mararanasan. Dulot pa rin ito ng habagat. Samantala, sa buong bahagi naman ng Visayas at Mindanao, magiging bahagyang maulap hanggang sa maulap po yung ating kalangitan. Meron tayong tsansa pa rin or posibilidad ng mga isolated o yung mga biglaang pag-ulan, pagkilat at pagkulog, lalong-lalo na dito sa area ng Eastern Visayas, dulot po ng habagat at ng mga localized thunderstorms. And posible pa rin pong katamtaman hanggang sa mga malalakas na pag-ulan yung ating maranasan. Kaya muli, doble ingat pa rin sa mga kababayan natin sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. Agwat ng temperatura sa Cebu ay mula 26 to 32 degrees Celsius at sa Davao naman ay 25 to 31 degrees Celsius. At napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita ngayon! Oy, may shout out tayo. Ayan, okay, thank you very much, Sadet. Ikaw na muna. Bert, ayan. Siyempre, binabati ko ang aking Maraming salamat. Ano po? Yes, Ani, binabati ko yung aking mahal na asawa. Sana pagalingin siya ng Panginoon. May mga nararamdaman siya ngayon. Ganun din yung aking ina. Nung isang araw, dinala ko sa ospital. Pero ano na siya, 87 years old, Ani. At salamat sa Diyos sa buhay na kaloob sa kanya. At okay naman siya ngayon, nawala na yung pain. Pagbati sa kanya. At siyempre,
binabati ko yung lahat ng ating mga taga-subaybay. Hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang panig ng mundo. Diyan sa lugar ng Dubai, yung mga kasama ko dyan, ano? Sila si Zazel, Alex Lintag, at saka yung mga nakasama kong mga dyan sa, sa Dubai, ano? Ani? Ayan. Baka may nakalimutan ka. May nakalimutan ka. Kapag medyo nagkakaedad na tayo. Okay. Bert, gusto ko rin batiin mga kasama natin. Of course, natin si Adet. Thank you, Adet. Kasama si Rodrigo, si Belinda, si Joshua, si Justin, si Brownie. May Brownie na tayo. Si JC, si Arian, si Chrislyn, si Carl. Thank you so much. Kasama ko naman dito sa studio mga kasambahay. Narito si Alex Montesa, kasama si Shane. At syempre si Bernie at saka si Paraon. At syempre si Brad Edison. Shout out sa mga relatives ni Adet sa Monaco. Nako, Adet! Social ka. Okay, good morning po sa inyo. At sa lokal ng Project 8. Get well soon kay Sis Joy Ibanez, yung nanay ni Sis Josa. And Sis Josa, good morning. And of course, mga kasambahay, gusto ko rin magpasalamat at bumati kay Grace, Sis Grace Valdez. Ito yung nanay ni JC Valdez. Magandang umaga po. Sa lahat po, sa dami ng mga bumabati dito sa atin, maraming salamat po. Nagpapaabot ng kanilang pasasalamat at lagi silang nanonood. Again, yung mga si Ray Villa, yan, sa Barangay Kainta. Ayan, isang barangay po yan. Magandang umaga po, Ray Villa. Ayan. Okay, sino pa? May pahabol ko lang, Ani, yung aking anak nag-celebrate ng kanyang birthday noong August 31. So, belated happy birthday kay Shasha, ang aking beautiful na anak. Ayan. At syempre, shoutout pa rin sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din sa ating mga tagapakinig ng Hataw Balita ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Maraming salamat. At mga kasambahay, kung may mga storya po kayong nais balikan sa Hataw Balita ngayon, pwede niyo po itong muling mapanood sa aming official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Ngayon din po sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin rito ang iba pang news programs ng UNTV. Yan po ang iba pang mga video na nag-iisang public service channel. Kaya tara na, subscribe, like, and share. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan, chapter 14, verse 16, ang pantas ay natatakot at humihiwalay sa kasamaan, ngunit ang mangmang ay nagpapakilalang palalo at timawa. At yan po ang mga umahataw na balita ngayong umaga ng Biyernes, 5 sa buwan ng Setyembre taong 2025. Ako si Bert Cerudo. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at syempre si amigo Sherwin Kulubong kasamang kanyang pamilya. Kasama rin po ang UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula sa Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Ako po si Annie Rentoy. At dito sa UNTV at sa UNTV Radio La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat sa Diyos at magandang umaga.